Si Blight kasi, ang relasyon namin, hindi lang sa showbiz. Ilang taon ka na nakasama ni Arjo? 8. Saan? 8 years old siya sa Iboy. E-Boy. Then, mula nung 8 years old siya, pumupunta siya sa bahay, naging barkada niya si Jella. So, kaya na sila naging close. So, yung sinasabi ni Blight na nung time na down siya, sobrang down siya, nandun ako. Nandun ang pamilya ko. Nakita ko yun. Hindi namin alam yan, Biang. Ano naman. So ngayon, tuwang-tuwa ako sa'yo. Sa nakikita ko ngayon sa'yo. Kasi, di ba sabi ko sa'yo na dati, maging matapang ka sa mundong to. Kasi walang ibang tutulong sa'yo, kundi sarili mo lang. Andiyan ang barkada, pwedeng sabihan. Andiyan ang pamilya. Pero di ba sinasabihan kita, iiyak lang sa Diyos kung ano yung mga pasakit na nararamdaman sa'yo. Ang bashers, huwag maintindihan. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Basher lang yan. Maganda, pangit ang gagawin mo, nandyan sila. Mananatili silang bashers. Okay? Wala silang kwenta sa buhay natin. At yung sinasabi ko sa'yo, yung sinasabi ko nga sa batang to, dati po, sasabihin ko sa inyo, sinasabi niya talaga sa sarili niya na, Tita, hindi po ako maganda. Hindi po ako maganda. Sinasabi ko sa kanya, nakita kita bata, ang ganda-ganda mo. So yun yung sinasabi ko sa kanya. Tapos, yung kumpiyansa niya sa sarili niya, kulang na kulang noon. Kaya sabi ko, Blight, maganda ka, magaling ka, matalino ka, laban. Kaya ngayon, kung anong nangyayari ngayon sa'yo, nakakala mo lang hindi kita kinakausap. Ino-obserbahan kita. Ang layo ng Blight na kilala ko nung 8 years old sa Blight ngayon. At natutuwa ako. At lagi kong sasabihin sa'yo na yung lakas ng loob, tapang. Okay? Tiwala sa sarili. Sa sarili lang naka. Okay? Dalhin mo yan palagi. At pag merong magsabi sa'yo na pangit ka, hindi ka magaling umarte, Sapakin ko. Paisa lang, pag paisa. sinabi lang pangit ka, hindi ka marunong umarte, ako ang magsasabi sa kanila diretso. Gusto mo ibuka ang bibig ko, baka maraming magalit ko ano yung sasabihin ko. Pero meron siya sinasabi kasi noon na mas maganda si ganito, mas maganda si ganon sa akin. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Nakasama ko yung mga batang yun. Mas maganda siya talaga. Matagong natin sa pangalan. Hindi, totoo. Totoo, maganda siya talaga. Tsaka, yun lang sasabihin ko sa'yo. Kahit ngayon, ilang taon ka hanggang tumanda ka, tandaan mo to, isang tawag mo lang sa akin, kay Jella, kay Tito Art, sa pamilya Atayde, andun kami kahit anong oras, kahit tulog kami, tatakbuhin ka namin. Wow. Ha? Alright. Yeah. So, focus ha. Diba? Kasi sa HKM, nakasama ko rin siya, nakatrabaho ko siya. Kinakausap ko rin siya pag nawawala yung focus niya. Sinasabi Distractions kasi yes, no? nakita ko yon sa HKM. Kaya isa din ako, hihilahin siya sa gilid na wag mong gagawin yan. Right. Kasi ang ikakasikat mo, ikakatagal mo sa industriya, ikakagaling mo, ikakaayos ng buhay mo. Tanging ikaw lang yun, tsaka Diyos, Andrea. Okay? Yun lang yun na. Yun lang Ganda. yun. Basta focus, be professional, huwag kang maging mayabang. Kasi Andrea ako yung sinasabing next superstar. Okay? Kasi pag once iniisip mo yan na ako na yung pinakasikat at ako yung magaling, start yun ang downfall mo. Okay? Ganda naman. Kaya be humble, be professional, respect everyone. Tuloy-tuloy mo lang yan. And ako, magsasabi ako sa'yo. Kasi nandun nga kami pamilya, nung down ka, hanggang ngayon pag-angat mo. Good job. Alright.